Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, magandang araw po. Bago lang tayo na tapos sa misa. At kanina po ay nagsagawa tayo ng exorcism. Si Father Salon nandito sa likod. Pasensya na kayo kapag may sisigaw. Nag-exercise si Father Salon. No? So, ito ning itaod ko na ba? So, maayong okay. Klaro na ba? So, kumusta mga igsoon? Live ng takadali, no? So, pasensya na kayo sa likod, maingay. Si Father Salon may ini-exercise every Thursday. Kasama natin si Father Salon dito sa St. Michael Exorcism Center. At kanina, son, sino yung mga pari kasama natin? Si Father Akim. Akim at si Father Skilton, no? Hindi. Father Akim lang. Akim lang. Umaga. Pero ngayon, dalawang pari pong kasama natin. Kulang yung araw ko kapag wala ko kasamang pari dito. So, confession, nandito si Father Martin Rilampagos at Father Ilodtuhano sa confession. Sabihin mo, Father Il, mag-confess ako mamaya, son. And then, so every month tayo nagkukumpisal, mga kapatid. So, pasensya na kayo, maingay sa likod. Adi na madungog? Tungod ka nag-microphone ko. So, kanina mga kapatid, may ini-exercise tayo. Ito yung storya ng buhay niya. I-share ko sa inyo, ha. Quick live lang po tayo. So, matagal na tayong hindi nakapag-live, no? Lalo-lalo na sa buhay ng santo, no? Pasensya na po. No, minsan ay naubos yung oras natin sa pagbabasa at pag-entertain ng mga bisita. Okay? So, kasali siya sa isang religious organization, and then na-slain siya. Wala siya sa kanyang sarili. And then may vision ko na mura ko og gilansang sa krus. Yan, sa dihang miabot nga wala na palandunga, miabot yung pamanhunon, no? So, doon na siya yung pamanhunon niya ay dumarating sa buhay niya. Pero ito yung ano niya, nung nakarinig daw siya sa katekisam, ni-renounce niya lahat. And then, alam nyo, may 15 years siya ng mga karamdaman na hindi talaga ma-diagnose ng doktor. At sa awa ng Diyos, pinaprocess pa natin siya ngayon. Dahil nag-react siya, nahulog siya dito sa upuan kanina. And then, sumigaw ng grabe po kanina after sa exorcism natin. At pinagawa pa natin yung renouncement, no? Pati na yung special gift niya na makapagsalita siya ng ibang lingwahe. Alam nyo, ito po yung exorcism book. Ipakita ko po ito sa inyo, ha. Ito po, hindi po ako nagawa nito. Si Father Cabading. Ito po, nandito po, para malinaw po. Nandito po sa aklat na ito, ang i-renounce ang mga gifts, no? Yung mga tinatawag niya counter-charism. Ito po, kita ninyo, hindi po ako nagawa ng kwento, no?
So, yung mga gifts natin, yung mga visions natin, hindi natin alam na counter charism yun. So, dapat i-renounce muna natin. Okay? At kung talagang sa Panginoon yon, magpatuloy pa rin yon at magdulot yun sa iyo ng increase in spiritual growth. No? Dito po na kasali po yung mga occult. I renounce any counterfeit charism I may have received from false anointings. No? So mag-ingat po tayo sa mga false anointings, di ba? I renounce the counterfeit charism of mentioning its one. Nandito po, speaking in tongue. Nakita ninyo? Speaking in tongue, vision, prophecy, and healing. No? I renounce all my desires to possess extraordinary gifts so that others will admire me. So yan, nandyan po yan. And then isa itong kinututukan natin yung special, extraordinary gifts niya. Dahil magkapagsalita na siya ng mga Latin. Dito mga kapatid, nakapagsalita na siya ng mga Latin. Dahil, lumapit siya sa iba't ibang albularyo. Meron tinatawag na Ama, merong pangalang Lizel, meron pa rin iba't ibang albularyo pala lang gagaling siya. And then, pumupunta pa sila sa sa albularyo. And then, meron din siyang traumatic experience. Ito po, isa din ito sa doorway. And then, itong mga albularyo, no, na nilapitan niya, ay nagsagawa sila ng phone sex, no? So, hindi niya kilala ito. So, lagi sila magkakontakt sa cellphone kahit hindi sila kilala. And then, pumunta sila sa mga sementeryo, magsagawa ng ritual doon. So, hindi siya makatulog po. And then, dito po, marami siyang mga kababalaghan na karamdaman na hindi niya lubos ma-reconcile po. And then, sa awa ng Diyos, ayun, malaki na yung improvement niya, pero patuloy pa tayo na sumasama sa kanya, no? At kanina, nung in-exercise natin, nahulog talaga siya sa kanyang upuan. No? Magsasalita na siya ng ibang lingwahe, mga kapatid. So, isa din sa iparenounce natin yung counter charism. Isa nandito yung speaking in tongue. Nandito po yan sa hindi po ako gumagawa nito, ha. Nandito yan sa renouncement of counter charism. Nandito po, I renounce any counterfeit charism I may have received from false anointing. I renounce the counterfeit charism of speaking in tongues, nandito, visions, prophecy, healing. So, nandito po, kasali po yan. So, yung mga may gift, no, mas mabuti makabisita sila dito. Wala namang bayad dito, no? Ito, ginagawa natin para matulungan po natin yung mga sinasabi na merong gift, no? So, punta kayo dito and then magsagawa tayo. I-renounce mo yan at kung totoo na sa Diyos yan, well and good. Pero kung sa demonyo yan, delikado po yung buhay natin, okay? So, nandito sa ritual natin at isa sa mga drawing niya, yung counterfeit charism. During deliverance, mga kapatid, mag-speaking in tongues siya. Hindi niya mapigilin yung sarili niya. Yan po ang isa sa mga pasyente natin. And then, sabi niya, umiiyak siya sa tuwa kanina dahil grabe yung improvement ng karamdaman niya. Okay? At yan lang po ha, dahil may exercise pa tayo. So, mas mabuti na i-share ko agad yung sharing niya. May sumisigaw doon sa likod dahil may ine-exercise si Father Salon. Salamat ako, Father Salon, na very committed, na sinasamahan ako niya dito sa ating office, no?
At yan po, ako po ito natuwang-tuwa dahil marami ng mga pari tumutulong sa atin. At mamaya, mag-anointing of senses ako, anointing of the sick sa mga may sakit doon. So, matapos sila lahat, man-deliverance. So, kung pupunta kayo dito, dapat alas 7 ng umaga, nandito na po kayo. Open yung office natin Thursday, Friday, Saturday, Sunday po. 7 a.m. nandito na po kayo for catechism po. Very essential po yung catechism. Bakit may catechism, Father? To empower you. Bakit kailangan ma-empower kami, Father? So that you will be dependent on God, not to Father Darwin. Because Father Darwin is not present everywhere. Only God is present everywhere. And then, sabay tayong lalapit sa mga kaparian natin. Okay? When you go to the priest, you go to Jesus Christ. Yan lang po muna, ha? At salamat po sa inyong pakikinig. At ang Diyos na po ang magsukli sa kabutihan ninyo. Pasalamat ako sa inyo, sa inyong tulong sa mga seminarya, nakabayad na po tayo. And then, sana matulungan natin si Father, si Father Albert Altia. So, hindi na po siya ang spiritual director sa Catholic school. So, nag-focus na siya sa simbahan niya na hindi gaano, katulad ng ibang parokya na mayaman. No? So, tulungan natin siya, siguro 15,000 every month. So, magpadala tayo this end of the month, mga kapatid. Salamat po, ha. At ang Diyos na po magsuklin. Bago lang tayo nakapadala sa ating mga evangelizers. So, tingnan niyo po yung ating, nagsagawa po tayo ng, ng update sa ating, sa St. Michael Exorcism Center po. Nagsagawa tayo ng update, lalo-lalo na sa mga evangelizers. At siguro next week po, makasimula na tayo. So, hindi madali pala yung pag-process natin sa bahay, no, sa permit. So, baka next week magsimula na tayo for the building sa Charity House of St. Michael Exorcism. At sana po ay visit kayo sa page natin, St. Michael Exorcism Center. And nandun po yung financial report natin sa pinadala natin sa mga evangelizers every week po. At every month, makalikom po tayo ng 137,000 sa mga evangelizers po ito. 500. Nandito po, pinupost po natin para makita ninyo, transparent po tayo, no? At salamat sa Diyos. Yan lang po muna, ha? Ate Julie Bean, Diyos is watching. No? Si Elizabeth Canilo is watching. God bless po. Fighty Maria, Tatax FD with a humble heart. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. And then, tapos na po yung sacramental blessing. Kanina po, alas 2. God bless.